Maraming tao ang nagtatrabaho araw-araw. Pero bakit parang laging kapos? Kahit may sweldo, bonus or sideline, parang dumaan lang ang pera. Isang araw meron, kinabukasan wala na. Kung minsan, napapaisip ka pa, saan napunta ang lahat? Ang totoo, hindi palaging maliit na kita ang problema. Kadalasan, maliit na habits ang unti-unting sumisira sa financial future natin. Hindi ito biglaan. Ito ay paunti-unti. Isang impulsive buy dito, isang utang doon, hanggang sa maging normal na lang ang laging kapos. Masakit tanggapin, pero minsan tayo mismo ang kalaban ng sariling ipon. Hindi dahil tamad tayo, kundi dahil hindi tayo naturuan kung paano i-handle ang pera ng tama. At ang mas delikado, akala natin ay okay lang. Akala natin next month na lang mag-ipon. Hanggang sa lumipas ang taon, ganun pa rin ang sitwasyon. Sa content na ito, pag-usapan natin ang 5 habits na tahimik pero siguradong sumisira sa iyo pagdating sa pera. At kung paano mo sila pwedeng palitan ng mas healthy money habits. At bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong i-like at i-follow ang ating channel para sa updated at karagdagang kaalaman para sa usapang pinansyal. Maraming salamat. Number 1. Spending first, saving later. Pag may natira, saka na lang ako mag-iipon. Isa ito sa pinakakaraniwang money habits at pinakamapanganib. Tuwing sweldo, excited tayong gumastos. Kain sa labas, konting online shopping, minsan gala kasama ang barkada. Sinasabi natin sa sarili na, okay lang, mag-iipon ako mamaya. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, bigla na lang nawawala ang pera at ang ipon. Halimbawa, sumahod ka ng 10,000 pesos. Unang linggo pa lang, nabawasan na sa pagkain, delivery, at mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang, ubus na pala. Wala kang naitabing kahit piso. Ang problema dito, ginagawang optional ang pag-iipon. Kapag ganito ang sistema, palaging huli ang savings at kadalasan wala talagang natitira. For better habit, save first, spend later. Sa mismong araw ng sweldo, magtabi agad ng kahit maliit lang. Pwedeng 500, 300 or kahit 100 pesos. Ang mahalaga, inunahan mo ang gastos. Treat your savings like a bill na kailangang bayaran buwan-buwan. At laging tandaan, hindi mo kailangang magsimula sa malaki. Mas mahalaga ang consistency kaysa amount. Dahil ang taong marunong mag-ipon ng maliit, mas madaling matutong mag-ipon ng malaki. Number 2. Walang budget or tracking. Parang may butas ang bulsa. Hindi mo alam kung saan dumadaan ang pera. Maraming tao ang nagtatrabaho, kumikita at gumagastos araw-araw. Pero walang malinaw na ideya kung saan talaga napupunta ang pera nila. Hindi dahil maluho sila, kundi dahil hindi nila minomonitor ang gastos. Ang delikado dito, akala mo ay okay lang maliit na gastos. Isang kape dito, merienda doon, delivery paminsan-minsan. At mukhang harmless, di ba? Pero sa isang halimbawa, bumibili ka ng kape ng tig 100 pesos halos araw-araw. Sa isip mo, maliit lang yan. Pero kapag tinotal mo sa loob ng isang buwan, umaabot pala ng halos 2,000 pesos. 1,000 na sana ang pwedeng maging ipon. Nawala pa. Kapag wala kang budget or tracking, parang nagmamaneho ka ng nakapikit. Umaandar ka pero wala kang direksyon. For better habit, isulat lahat ng gastos. Hindi kailangan komplikado. Kahit sa notes, phone, notebook or simple app lang. Importante lang na makita mo kung saan napupunta ang bawat piso. Dahil kapag alam mo na ang pattern ng gastos mo, mas madali mo nang kontrolin. At tandaan, awareness ang unang hakbang sa pagbabago. Kapag alam mo kung saan napupunta ang pera, dun pa lang nagsisimula ang totoong pag-iipon. Number 3. Impulsive buying. Bili muna, isip later. Ito ang habit na tahimik pero mabilis umubos ng pera. May nakita kang sale, may trending na item. Stress ka sa trabaho at pagod ka sa buong araw.
at bigla mong nasabi sa sarili mo, deserve ko to. Kaya swipe agad, add to cart, or check out. Wala nang second thought. Halimbawa, may maayos ka bang sapatos sa bahay, pero dahil naka 50% off ang nakita mong online, bumili ka pa ulit. Sa isip mo nakatipid ka. Pero sa totoo lang, gumastos ka ng perang pwede mo sanang ipunin. Ganito gumagana ang impulsive buying. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil nadala ka ng emosyon, promo, or pressure ng uso. At kapag naging habit ito, paulit lang ang cycle. Bili ngayon, pagsisisi mamaya. For better habit, maghintay ng 24 hours bago bumili ng hindi kailangan. Kapag may gusto kang bilhin, huwag muna agad mag-check out. Bigyan mo ang sarili mo ng isang araw para mag-isip. Tanungin mo, kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang ngayon? Madalas, after 24 hours, nawawala ang excitement. At doon mo marirealize na pwede palang hindi bilhin. Kaya tandaan, hindi lahat ng sale ay savings. Minsan, disiplina ang tunay na tipid. Number 4. Umaasa sa utang or next sweldo. Okay lang ngayon, babayaran ko naman sa susunod. Ito ang habit na dahan-dahang kumakain ng future income mo. Sa simula, parang harmless lang. Swipe ngayon, bayad later, isang maliit na utang dito, installment doon. Iniisip mo, may sweldo pa naman ako next month. Pero ang hindi mo napapansin, bago pa man dumating ang susunod mong kita, naka-assign na agad kung saan mapupunta. Halimbawa, gumamit ka ng credit card or online pay later para sa pagkain, gadgets o luho. Isang due date lang muna, pero habang tumatagal, nadadagdagan hanggang sa sabay-sabay na silang sisingil. Bigla mong mararamdaman na kahit sumahod ka, parang may humihila agad sa pera mo. Ganito nagiging cycle ang utang. Uutang para mabuhay ngayon, tapos magtatrabaho para bayaran ang kahapon. At kapag nasanay ka na dito, nagiging lifestyle na ang utang. For better habit, iwasan ang utang para sa luho. Kung uutang man, siguraduhin na para ito sa tunay na kailangan, tulad ng emergency, o sa bagay na pwedeng maging magdala ng kita o value sa hinaharap, tulad ng investment, skills, or negosyo, hindi para sa pansamantalang saya. Tandaan, ang sweldo mo ay para sa buhay mo, hindi para lang sa bayad utang. Mas tahimik ang isip kapag ikaw ang may kontrol sa pera, hindi ang mga due dates. Number 5. Walang financial goal. Basta may kita. Basta may gastos. Ito ang habit na parang normal lang, pero sobrang delikado sa long term. Kapag wala kang malinaw na financial goal, parang naglalakad ka ng walang direksyon. Kumakayod ka araw-araw, pero hindi mo alam kung saan ka talaga papunta. Kaya kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho, parang pareho pa rin ang sitwasyon mo. Halimbawa, wala kang emergency fund, wala kang ipon, wala kang target na halaga na gusto mong maabot. Kaya kapag may bigla ang gastos, nagkakasakit, nasiraan ang gamit o nawalan ng work, automatic utang or hiram ang takbuhan. Ang problema, kapag wala kang goal, madaling gastusin ang pera dahil wala kang pinoprotektahan. For better habit, mag-set ng malinaw at specific na financial goal. Hindi sapat ang gusto ko mag-ipon. Dapat may amount at deadline. Halimbawa, emergency fund, 50,000 pesos by December. Kapag may malinaw kang target, nagkakaroon ka ng purpose sa bawat pisong iniipon mo. Mas magiging madali tumanggi sa luho kasi alam mo kung para saan ka nagtitipid. Tandaan, ang taong may goal, may direksyon. At ang taong may direksyon, mas mabilis umangat financially.